tayo sa labas. Mamimili ng saging tsaka patatas. Habang nagtutunaw ng kinain. Mag-aalas 2 pa lang naman. So, lakad-lakad lang. Ito, farm 1. Yan. Basta dito sa taas farm 1. Yan yung mga greenhouse. Mga taniman ng mushroom yan. Yan. Ito. Diyan. Basta dito sa part na to. Diyan sa kabilang kalsada. Doon sa tabod. Yung farm to. Yan truck. Ito yung tindahan dito sa amin. Pero doon ako sa malaki pupunta gawa ng yung patatas dyan is kulubot na. Tsaka yung saging dyan ganun din, minsan nangingitin. Tapos sobrang lalaki, hindi ko kayang ubusin yung isang piraso. Doon kasi sa pinupunta ko doon, minsan meron yung panaktuhan lang yung size. Ayan. Tsaka yun nga, habang naglalakad-lakad na rin at patunawan at wala naman tayong pasok, bukas pa lang yung pasok. Kaya tambay lang sa kwarto wala tayong exercise kahit papaano, lalakad-lakad. Ito wala kayong masyadong makikitang tao dito sa ganitong oras. Wala rin naman masyadong tao kasi dito sa Hungary. Kasi nga siya, probinsya na to. Tapos park pa. Yung building na yan, kaning yan. Yan yung para sa kaning. Mga maliliit. Tapos yung malalaki din, yung which is reject na. Yun yung mga nakagarapon. Yung maliliit na 3 cm. Minsan 2 cm. May 4 cm din naman. Yun yung mga nasa dilata at saka maliliit ng garapon. Yung malalaki at reject na yan, naman yun, nasa garapon. Ito farm 1 pa rin yan. Ito kasi nandito sa taas. Yun yung farm 2. Yan nasa baba na yan. Diba? Ang haba ng farm 1, ang laki. Pero mas maraming tao dito sa baba, sa farm 2. Ayan, farm 1 pa rin yan. Mula doon kanina doon. Tapos meron pa sa taas. Ito naman yung farm 2. Yung building na yan. Hanggang doon sa puti. Doon sa kulay gray na building na doon. Makita nyo doon sa dulo na yun. Yung bukod na building kulay gray. Packaging din naman yun. So, lakad-lakad lang. Diyan ako napasok sa farm 2. Yan. Dito kasi sa farm 1, 5 palapag lang yan. Dito sa farm 2, 6 na palapag. Tsaka dito sa farm 1, maraming klase ng mushroom ang tinatanim. Bukod sa puti, mayroon pa silang shiitake. Ewan ko saan banda, pero alam ko dito sa baba yon. Tsaka yung tawagin nilang lash na, hindi ako basta sa oyster mushroom, yun pala. Meron din tayong inoki tsaka shimeji dito. Kaya maraming dito ganito greenhouse dito sa farm 1, dito sa taas. Ayan.
Pero mostly ang karamihang tanim nila na mushroom is yung white button mushroom. Sumunod yung barna o yung brown button mushroom. Yan yung farm 2. Farm 1. Hanggang doon sa dulo doon. Diba? Ang picker ngayon dito siguro nasa 200. Picker lang po yan kasi may mga dumating na Filipino last month or this month. Ano ba petsang? Oh, this month. Last week ng February tsaka second week ng March. As vineyard naman sila. Ubasan. Ewan ko kung pag-aari pa rin ba yan ng may-ari ng mushroom farm. Diba? Ang haba ng farm, laki. Kasi yung hinayad nilang sa vineyard o sa ubasan, meron siyang pinupunta doon sa bandang nasa 100 hectares yun. Bukod pa yung ubasan nila dito sa may sa likod ng resort nila doon sa bandar na yan. Yung ano na yan, makikita nyo wellness eatery na yan. Yan, may ubasan sila sa likod na yan. Haba rin yan. Kabilaan yan, tapatan yung mga rooms na yan. Kung di ako nagkakamali, ilan ba yan? 1, 2, 3, 4, 5, 6 so kulang-kulang 50 yan yung rooms na yan. Pero hindi naman po lahat yan natatamnan ng sabay-sabay salitan. Halimbawa yung 1 to 5 ngayon or 1 to 7 ngayon, so after 2 days may tinatamnan na naman sila kasi after ng ma-harvest yung 1 to 7 na room, possible na yung or nakasibol na yung 8 to 14 na pwede mo nang plaster, which is nasa 2 cm pa lang yung laki nun. Babawasan mo siya para hindi magka dikit-dikit masyado at para lumaki ng maayos at hindi ka mahirapan magpik pag lumaki na. Kasi pag hindi mo binawasan, pag maliliit pala, dikit-dikit tsaka madi-deform, mahirapan ka rin. Hindi siya lalaki talaga sa lubig ka. Kasi usually ang isang room o isang area, isang room 5 to 6 na yan. Pero commonly nasa 5 days lang yan. Napakabihira nung 6 days unless sa isang room may isang area doon or isang tawagin nila stage na nahuli. Hindi lahat sabay-sabay din kasi it doesn't mean sa isang room, it doesn't mean na sabay-sabay ang tubo niyan. Meron at meron may nahuhuli. May areang maganda yung tubo, meron hindi. Kaya unahan ang maghahanap ng pwesto dyan. Especially ngayon, summer. Konti lang ang room kasi konti lang ang orders ngayon. So, paunahan dyan ng mamili ng pwesto. Kaya kung mabilis ka, papabor sa'yo. Pabor sa'yo talaga pag mabilis ka kasi pangit man yung napunta mong area or manipis man, kung mabilis ka, pag natapos mo yan, pwede kang tumulong sa iba, which is another kilo or dagdag kilo mo yon, yung magpipig mo sa ibang area. Ngayon kung ayaw nilang magpatulong or magpapik sa area nila kasi nga kilo din naman nila, kahit mabagal sila, tatsagay nila, okay lang, bawi sa ibang araw, pero makakauwi ka ng maaga kasi konti lang ang oras mo. So pahinga mo na yun aside sa day off mo pa sa ibang araw. May mga panahon or araw na bugbugan, may mga panahon din or araw na maaga uwian. So parehas lang, kagandahan lang kasi
pag ganitong season, summer na, mahina na, especially July, August, yung mga yan, kadaming day off yan. So choice mo yun. Meron ka pang tinatawag nilang sabatiyag, which is pwede mong i-file yun, pwede mo siyang pasukan, pwedeng hindi. Ngayon pag nagbabakasyon ka naman, bukod pa yun, hindi siya apektado yung bilang ng araw ng bakasyon mo sa bilang ng araw ng ano mo, ng sabatiyag mo, which is nagbabase sila depende sa edad mo. May 17, may 22 sa isang taon na sabatiyag kung tawagin, aside pa yung ibibigay na day off sa'yo sa isang buwan, aside pa yung uwi mong maaga pag mahina ang peaking, especially ngayong season. Pero pag panahon naman ng mushroom, especially starting November, kahit nga late September nag-start na yan hanggang first week ng February, bugbugan din naman yan. Uwi ka alas 10, nagluluto ka pa. So ngayon spring na, kaya kung mapapansin nyo, yan gaganda ng puno, may puti, may pink, ayan. Dito naman di ko alam kung ano tinanim nila, pero last year yung kulay green na yan, sunflower. Ngayon di ko alam kung trigo ba yan o ano. Jackpot yung mga usa dyan sa umaga, dyan kakakain, dyan nang gagaling ang usa, dyan sa mga damuhan, hindi yan, o di kaya dun sa grapes. Pero madalas dyan sa grapes yung mga rabbit. Yeah. Actually itong video ko rito, hindi ko kasi sinishare naman to sa Facebook or sa group ng Hungary. Nilalagay ko to sa YouTube channel ko, gawa nga na hindi ko alam kung hanggang kailan yung itatagal ko rito sa Hungary, or ilang taon na akong nagtatrabaho dito sa Hungary or sa abroad. Tapos kaya ko lang naman ginagawa ito, upload, kasi para may remembrance ako, panonoorin ko pagka nag for good na ako. Parang documentation ko na rin to sa naging buhay ko rito sa Hungary. Itong kagandahan pag spring, yan, yellow yellow, pink na pink. Ito puno naman sana yan ingay, daming aeroplano ngayon. Kung papansinin nyo mga bahay, wala kang makikitang tao. Nabanggit ko na sa video na pagka nasa early 20s or pwede na sila magtrabaho, lumalabas na sila, either nasa city, but mostly nasa ibang bansa sila dito sa Europe, kasi nga sa baba ng pasahod dito. Ulitin ko na naman, para lang silang mga Pilipino din. Syempre euro convert sa pera nilang foreign, malaki. Ganon din naman sa atin, yung pera nila sa pera natin, ganon din. Kaya parehas na parehas lang. Ang mahal din ng bilihin dito, especially kung ano ka, lokal ka. Buti nga sa kanila tinapay lang karne. Sa atin mga Asian, bigas, umumulubi ka rin sa mga condiments, panahog. Kasi karne mura lang pero gulay napakamahal. Kasi since European sila, mahal.
Kasi yun naman ang kinakain nila. Kahit ang dami nilang supply sa gulay tsaka prutas, mahal. Kasi yun ang kinakain nila eh. Hindi katulad sa atin na kung marami supply, yun ang nagmumura. Yan. So, mahaba-haba pa ito, mga kulang-kulang 10 minutes bago yung tindahan. So, puputulin ko muna rito ha, para hindi naman kayo manawa. Dito na ako sa tindahan Co-op. Yan, ito yung tindahan dito. 20 minutes na lakaran. Ano ka dyan? Ito yung patinda. Paminta, meron pa akong paminta. Patatas, tsaka saging lang. Tsaka manok meron. Wala. Nag-aayos sila. Ah, 1 kilo. Sige, 1 kilo.